Okay, andito na naman ang Quadcom -2. Alam mo hindi na nga Quadcom 'to, eh, bihira na nga tayo magsama ngayon, eh. Si Mark Gamboa ang aking co-host dito. Hello. Mark, pare, alam mo ang daming nangyari sa mundo natin, di ka lagi naman, eh, 'di ba? Pero 'tong linggong 'to ang siguro Sabay-sabay. pero napansin mo yung ano, yung Senate coup, grabe yun, yung akala mo, mawawala na yung mayorya nina Senator Tito Nagse-celebrate Sotto. na yung kabila, eh. 'Di ba Oo. yung ibang mga DDS, vloggers tsaka influencers nila nagpo-post na, "The new Senate President Loren Legarda." Oo, So, nagse-celebrate na, premature. premature, eh, akala nila talagang natuloy na, pero hindi pala. Pero Mark, bakit tingin mo hindi natuloy? Kasi nga 'di ba sabi niya dahil daw sa ano ba yung kay Marcoleta being a Blue Ribbon Committee Chair, Ayaw nung ibang mga senador. kaya hindi daw nila matanggap. Oo, kasi medyo Marcoleta rubs, other senators the wrong way, eh, pagdating sa when he is nandoon sa Blue Yes. Ribbon kung paano niya medyo kasi parang there's an unwritten rule dun sa Senado na kahit papaano, eh, kahit na medyo nagkakaaway-away sila, meron pa ring certain level of respect. Pero si Yeah, Marcoleta minsan parang taklesa minsan totoo. magsalita. So yun, tas the other one is, maraming lumabas na mga ano, eh, na mga rumors Oo. about dun sa coup d'etat, eh. Ano Ah course na 'to? Yun yung isa yon, yung si Marcoleta daw yung dahilan sa Blue Ribbon. Pangalawa, yung si Bato de la Rosa na if, meron daw mga ibang nag-aantay kung sumipot daw si Bato, they would, join the minority para makakuha yung numbers. Oh, So, inaabangan sa Senado na darating si Bato just to vote para upo yung panibagong, Senate President. okey. So, may isang bilang na gano'n. The other one, Yung sa Blue Ribbon. sa Blue Ribbon Yung Blue Ribbon recommendation na 3 senador ay 'di ba dapat sa initial report makakasuhan na nga daw, 'di ba? oo, yun Pa pala. O kaya ayaw kaya parang yun yung naging ano, eh, mitya daw. oo, na kaya gusto ng lumipat yung iba kasi ayaw daw nilang malagay yung pangalan nung 3, parang pinoprotektahan nila. Kaya sasalin daw sila sa minority kaya magkakaroon ng bagong block daw kaya nga sila Loren Loren Senator. Legarda. Pero it shows lang yung influence ni Senator Loren diyan sa Senado, eh, 'di ba? She could, sway the vote to any side, to either side, 'di ba? Oh, May dala-dala siyang senador. Siguro dala na din sa ano niya, siyempre sa seniority niya diyan, and respeto sa kanya nung mga kapwa senador niya. okey. Kaya madaling ma-sway na gano'n. Tapos merong usap-usapan din na ano, eh, kasi history na kauna-unahang, woman Senate President, 'di ba? Kasi importante 'yun, eh. Okey. Parang 'pag sa Okey. history books, 'di ba? For Right. example, the highest position you could get is, a senator. If you are the first woman Senate 'yun ang nakalagay sa'yo sa libro, eh, 'di ba? Kaya Hindi ko alam yun, may ano nga gano'ng pala 'no? factor din Okey. na historic kasi, ah never pa sa kasaysayan natin na nagkaroon ng, woman na Senate President, Okey. which is the third highest position in the land. So, yun nga, kaya nga nung huli, ang huling usapan, 'di ba, nagkaroon ng hindi naman daw exactly power sharing, pero parang sinabi ni Tito Sen, ni SP, na they are open na before the end ng, kumbaga ng Congress na ito, they Senator Legarda they could make her the first, Senate President Right. of the same majority. Okey. So tingin mo ba ginawa lang nila yan para compromise to be able to thwart itong Senate coup na 'to? Yun ba yun o hindi? Ibang usapan ba yan? Na tingin ko kasama yun. Kasama Tingin yun ko sa parang oo. negotiations? Kasi yun yung dinadangle nung kabila, eh, na, "Uy, 'pag nakuha mo 'tong chance na 'to, ikaw ang magiging unang ano, woman Naku, Senate isa yun sa mga dinadangle nila or sa mga inaalok nila. Eh, siguro sabi ni Tito Sen, eh, "Kaya ko din namang ialok sa'yo yan, kung yun lang, kung oo. yun lang, oh, importante, itong majority, eh, we keep it together, tayo pa rin yung nasa majority." And ang sinasabi pang isa, ang naging mitya daw nung, bukod dun sa Blue Ribbon is yung sa pagkakatanggal kay Senadora Amy doon sa Foreign Relations Committee. Oh, Oh, kasi matagal niyang hinawakan, eh. Yun yes. yan talaga yung inalagaan niyang committee, eh. So, inalis sa kanya, nalipat kay Senator Erwin. Siguro isang dahilan din 'yun, talagang nag-todo effort siguro si Senator Alan, Senator Amy para subukang i-unseat ulit itong si SP Soto. Kasi medyo mabilis naman kasi i-unseat kasi remember they already have 9 senators in the minority. Oh. Eh, all you need to be able to sway it is ano, ilan na lang yun, eh. Oh, kasi merong mga fence sitters na Oo nga. tinatawag, 'di ba? Yung dalawang Villar,
tapos yung Cayetano. kapatid, oo, yung kapatid. Yung magkahati pa yung dalawang kapatid, eh, 'no? So kung idagdag mo yon, ilan na yon, 12 na. Oo. Oh, you need one more na lang. Yes. So, pero siyempre mahirap naman ng manipis masyado yung lamang mo, yung ano mo, Kasi yung hindi din stable yun. hindi din stable yon. So, yun nga, kung si Senator Loren yung madala sana, meron siyang mga dala-dalang mga senador. Okay. Mark, ako naman ang mga narinig ko 'no, through the grapevine din naman kasi nga daw, sinabi ni Ronald din naman yung theory na 'to, eh, conspiracy theory na 'to 'no, na kaya daw hindi na-unseat kasi last minute negotiation. Medyo ginagawa yung carrot and stick na strategy na sinabi na, oh, for example sa mga Villar, oh, 'pag lumipat kayo, paano yung mga problema na hinaharap ni Mark sa issue ng DPWH at si Camille at yung pamilya Villar sa mga Sec, 'di ba, meron silang kaso ngayon, ngayon, 'no? meron bumagsak nga yung stocks Oo, nung yung insider trading oo. na mga allegation sa kanila. Well, kasi naman nakita mo yung ginawa nga ng problema na maraming problema ng Villar, eh, kasi yung ginawa nilang harap-harapan na blatant, na pag-o-overvaluation ng kanilang kumpanya from parang wala pang 100 billion to 1 trillion. Para lang hindi ko alam kung gusto na inflate yung stock price. Hmm. Nung nakita yun talagang Yun yung kasama sa kaso, 'di ba? Parang merong mga allegation na Camille bought stocks, alam niya na may lalabas na gano'ng mga info, hmm. tumaas yung stocks, tapos she made money from that tao, which is Oo. yung insider trading nga na ano na, pero yun nga yung mga allegation sa kanila na na dito sa Senado na kumbaga kaysa makadagdag pa dun sa problema nila, hindi, which is medyo parang pangit, 'di ba? Kasi Pero ano, yan yung mga ano, yan yung mga ginagamit nga na para yan yung sa mo yan yung laras ano, ka, ganun oo. talaga yun, eh. Sabihin sa'yo na, Mark, paano yung problema mo? Baka lalong maipit ka dito. Pero 'pag kasama ka dito sa atin, baka kaya pa nating, palampasin 'to ng konti. Oo, maano pa ng konti. Tapos yung siyempre yung mga committee na gusto nila, Oh, yun pa. Public Works, tapos yung I think kay Camille yung Environment kung di ako nagkakamali. So, napunta sa kanila dahil nasa majority sila. So, ang hirap daw 'pag isipin mo dalawa yung sa kanila kaagad, Hmm, which is, dalawa kaagad out of 24 kaya yung bargaining power ang lakas, eh. Gano'n din sa magkapatid na Cayetano, 'di ba? oo. Na kumbaga minsan buy one take one Yun kaya na nga, eh. mas may clout sila na na tapos puwede din sila maghati, Oo, 'di ba? Best of gaya nung both ginawa ni worlds, Cayetano, oo. oh, 'di ba? Isa kay Marcos, isa dun sa kabila. So yun ang problema 'pag dalawa-dalawa sila diyan, parang masyadong nako-concentrate yung power sa kanila. So yun nga, like siguro kay Loren Legarda din, kay Senator Loren, ang isa pang nagiging issue din na sinasama is yung sa anak niya. Mhm. Yun pa yung isang dinadangle din nung mga DDS kasi nung mga nandun sa minority. Yung kasi tingnan mo pinag-iinitan yung anak mo, ganyan, ganyan. Hmm. Bibigyan ng penalty ng ERC, ng DOE. Kumalas ka na diyan sa Yeah. majority. So yun yung isang dinadangle din nila dito kay Loren. Pero in the end, hindi gumana. Siyempre sila Tito Sen, usap din naman sila ni Loren. Buo pa rin yung majority as of now. Okay. Pero ngayon there's another side to this that's ano, that's developing, na parang hini-hint ni Tito Sen na ano, na posible daw may mga miyembro ng minority na baka lumipat daw Lipat. sa mayorya. O papaano ngayon yan? 1 or 2, 'di ba? 1 or Sabi 2, niya. baka even as much as 3. Baka Oh, 3. Oo. sabihin natin 1 or 2 kasi parang hindi ko ma-imagine 3, pero sabihin natin 1 or 2, sino kaya Kaya ang posible, i-name natin 'tong mga senador na nasa minority tapos tignan nga natin isa-isa. Unang-una si Bato de la Rosa. wala, hindi nga nagpapakita, eh. Hindi nga pumapasok Siya yung ng ano, trabaho, kumbaga dun sa Poly Market siya may pinakamaliit na na chance na siya'y lilipat. lilipat kasi hindi nga siya nagpapakita, Hindi, eh. pero isipin mo kung lumipat siya, protektado siya. Not really, eh, kasi ano yung humahabol sa kanya, eh, ICC admin, eh, hindi naman siya kahit naman minority siya, yung protection ng Senado sa loob ng Nandudun pa Senado, rin, nandun pa rin, eh. wala namang nagbago dun. Regardless naman yun kahit majority minority. Okay, okay. Oo, So, sa kanya kung meron talagang warrant na nakalabas diyan, may ano na yan, eh, kahit majority minority ka, se-servan ka nung warrant, eh. okay. So, hindi si Bato at saka si Bato nga mukhang ang mase-serve ng warrant, kung ma-serve yan, diretso yan ICC, Diretso. wala na yan. So, yung 9, Hindi niya susugalan yan. 8 na lang ngayon. Sige, Eight so sa na 8 lang. naman, si Alan Peter Cayetano.
mukhang malabo yung dalawa na nagsisimula nitong kudeta, si Senator Alan, Minority Leader, at si Senadora Amy. Mukhang Okey. masama ang loob ni Senadora Amy, eh. So, I think yung dalawang yun is Sigurado ka na most likely hindi yung most dalawang yun? likely hindi yung dalawang yun. Okey. Kasi siyempre yung leader ng minority parang malabo naman na biglang Siya yung kasi siya yung umalis siya, sama na lahat 'yan. oo, Eh, di super majority ka na. majority na Okey. naman. So, sinasabi mo naman si Amy, bakit hindi siya? Dahil dun sa parang masyado ng nagkasama ng loob. Tapos siguro i-factor mo pa yung yung kanyang speech doon sa INC rally Aha. about dun sa kapatid niya. So medyo Yung maraming galit sa kanya sa admin. Baka hindi siya welcome lalo na nung mga nasa admin sa majority. at saka hindi lang yun, nung pagtanggal nga sa kanya sa committee, alangan mo naman tinanggalan ka sa committee tapos Oo. biglang lilipat ka pa sa majority. Oo. Normally baliktad yun, eh. Lumipat ako sa majority, dagdagan mo ako ng committee, 'di ba? O yung mas maganda pang committee, puwede yun. So, hindi din si Amy, so tanggal na yung 3, 6 na lang. Mm. O sa 6 na 'to si Joel Villanueva. Yun ang isang tanong dito. yung mga laman nung Blue Ribbon na paper na anong tawag dito? Di suggestion, anong tawag dun? Recommendation. Recommendation, oh. Oo, kung parang malabo din na sila. Kasi Nasa Blue Ribbon nga recommendation nga. nakasuhan sila. Oo, parang of course si Senator Ping Lacson yung Blue Ribbon ng majority na 'to, yung pangalan ko nilagay mo diyan sa report, hindi mo tinanggal, tapos sasama pa ako sa inyo. Bakit ako sasama sa'yo? Oo, Nire-recommend mo kami kasuhan ako. o kasuhan ako. So, malabo din yung dalawa, O si Jinggoy malabo na rin. Jinggoy tsaka si Joel. Kasi Okay. sila yung siguradong parte. Parang narinig ko si Senator Cheese Escudero, parang second tier, eh. So merong first batch na yun yung mas marami daw ebidensya tsaka mga corroborating na may second batch. Si Cheese nasa second Si batch? Cheese baka daw nandun sa second batch nung So, yun, hindi pa tayo sure, eh. Baka posibleng si Cheese yung isa. Na bumaliktad. Babaliktad, tatalon sa kasi okay din naman ang relasyon ni Cheese sa Malacanang. Yun siguro, baka kung hindi makakasama siya doon sa Blue Ribbon na Na-report? report, Oo. baka isa siya doon. So, Mark, para sa akin, 'pag ginawa naman ng Senado 'yan na hindi isama yung mga pangalan na 'yan sa Blue Ribbon Report at hindi makasuhan, hindi ba baka lalong mawalan ng tiwala ang taong bayan sa kredibilidad ng ating mga senador at sa kanilang, paglaban, sa korapsyon? Hindi ba 'yan makakasama tingin mo? Hindi, depende sa kung ano yung laman nung second batch, dun sa yung second tier, eh. Parang Hmm. merong most guilty, parang pangit yung term na most guilty, parang pinaka yung most recommended, Okey. tapos yung susunod na depende kung paano niya ipe-present yung second batch, eh. Okey. So, depende sa yun nga, kung Pero at the same time, Mark, napansin ko naman kasi sa ating, gobyerno ngayon, sa iba't ibang branches, medyo wala ng hiya naman kasi yung mga tao ngayon dun, eh. Yung harap-harapan na nakikita ko, sa mga senador pro-China na wala ng pake, hindi na nga tinatago yung pagka-pro-China nila. For example, o kaya sa Supreme Court, hindi na tinatago Yun na mali yung desisyon, paninindigan pa na panindigan mali. pa rin, 'no? Speaking of pro-China, ituloy natin, nasa 6 pa lang tayo, O Senator. nasa anim pa lang, so posible si Cheese. Si Cheese, Oo, tingin ko may posible. natira pang 3 ngayon. Oo. Sino yung 3 yan? Si Marcoleta, tingin ko malabo. Kasi siya nga yung Blue Ribbon nung kabila, eh. Oo nga, eh. So, At saka talagang si hindi Marcoleta na, nag-aaway na sila ni Lacson, eh. sobrang yung banggaan nila Oo, so harap-harapan na banggaan na ngayon, so hindi si Marcoleta, yung susunod na dalawa ang interesting. sino yung dalawang Senator Robin Padilla, Yun, Robin Padilla. Senator Bongo. Sige, Eh, una si Robin, ano tingin mo? yun ang posible pang dalawang yun. Talaga? Oo, Si Robin Robin Padilla? Padilla and si Senator Bongo? Bongo. Bakit? Tingin ko baka nga mas si Senator Bongo, eh. Kasi tahimik nga si Bongo Oo, ngayon tungkol tahimik sa nga, lahat ng eh. issue. Oo, eh. Hindi mo nga nakikita sa kahit na anong hearing. Hindi din lumalabas masyado pangalan niya. Oo nga. 'Di ba wala ding considering na Considering nabanggit siya sa DPWH nung umpisa, biglang ngayon tahimik, 'di ba? Pero ang kailangan kasing din, para sa akin, yung hatian ng majority at minority sa Senado is not exactly based sa linya ng admin at DDS, eh. Okay. Not exactly ganun, eh. Ah,
it's more on ano sila, it's more on kung ano yung makukuha nilang mga committee, it's more on kung sinong senador ang gusto nilang kasama. So mas gano'n, not necessarily na porket, DDS ako nasa minority dapat Oo. ako. So doong aspeto na yon puwedeng ano, kumbaga merong makukuha siguro sila Senator Bongo na committee na gusto nila or, baka nga naisip mo baka nga proteksyon sa kung ano mang kaso yung puwedeng lumabas sa kanya. Pero siyempre iisipin din nga niya yung backlash sa kanya Mhm. nung kanyang base na DDS, "O ba't ka sumama kay Soto, galit kami diyan." Oh, yun. Yun ang isang possible backlash nga kay ano. Pero pero naisip ko naman kay Bongo 'no, kasi posibleng siya kasi nga lumabas na yung pangalan niya, eh. Pero nakapagtataka bakit hindi siya nasama dito sa committee report na 'to. I mean, ang alam ko hindi nasama, ewan ko, fact check niyo ako dito, pero ang naalala ko narinig kong 3 pangalan lang, yung kay Cheese, kay Joel at Hmm. kay Jinggoy. Wala akong narinig na kahit na anong Bongo, kahit na kitang-kita na contractor yung ano, Mga pamilya. CLTG, 'di ba, yung Oo. mga gano'n. So, yun nga, actually dun sa sinabi din ni Senator Ping, parang nakukulangan siya daw dun sa ebidensya kila Senator Binay, Nancy, Oo, kila Senador Grace Poe, tapos may isa pa, may isa pang Angara. sinabi, Angara yata. Oo, kasi kay Angara yung kay Try Give Oliva. Oo, so walang direct na ano. So yung tatlong yon I think, hindi kasama doon sa recommendations Mm. ng Blue Ribbon. Hindi, pero kasi yung sa tatlong yun naman ano, yung dating mga senador, yung nakita kasi nga nila ay may middleman, 'di ba? Lahat naman sila may middleman, eh. Pero kasi from the middleman to them, walang ano, dun nila hindi makita yung connection na baka lang ginamit lang yung pangalan, baka hindi naman daw talaga nabigay, may mga gano'ng usapin, eh. Pero, mahirap masabi pa rin. Sabagay Pa rin, eh. hindi ka naman puwedeng maglabas ng kahit na anong alegasyon at tanggapin lang ng walang kahit na anumang corroborative evidence, eh, 'di ba? So, kung gano'n, okey. So, tatlo yung posible So, natin. O, tapusin natin 'to, si Senator Cheese, kung hindi siya kasama dun sa Blue Ribbon na ilalabas then this week, then baka baka siya yun. possible siya yon. Then yung dalawang, Dalawa, Senator Bongo. Bongo and si Senator O Robin. si Robin, di mo pa nabanggit kung bakit sa tingin mo siya. Kasi si Robin ngayon grabe bumanat, eh. Oo. Hindi, tingin ko si Robin mas likely pa ako kay Bongo kasi si Senator Bongo may kailangan, eh, may Oo. may mga posibleng problema. Si Senator Robin wala naman, eh. Wala, eh, oh. Kung makulong nga lahat nung mga nasa DDS na side, si Robin lang matitira, eh. Kasi nandiyan lang siya, eh, 'di ba? Baka hindi siya lang ang matira diyan, eh. Siya yung ano lang, eh, at least tahimik lang siya diyan sa isang gilid diyan. Oo, pero baka nga si Senator Bongo. Senator Robin, hindi ko din na sure kung anong puwedeng i-offer sa kanya para tumalon sa majority ta's iwanan niya yung mga kasama niya sa DDS side. Pero alam mo interesting dito sa Senate ko na 'to, yung kilos ng Senate ay yung parating na impeachment. Yun. Dahil dun, eh, kasi alalahanin mo 'pag naging minority composed na maging majority to minority, tapos pumasok ang impeachment, ayan na wala na namang forthwith. Baka nga ibabasura na nila yun ng hindi man lang papakinggan, eh, 'di ba? So Ay, yun yung ano. oo, tama tama naalala ko tuloy yung ano, yung interview kay Senator Robin last week, yung nasa sidelines lang sa Senado. Hmm. Sinabi niya, magpakatotoo na tayo, sana magkaroon ng, Senate majority na friendly kay VP Sara. Oh, 'Di ba, actually, kasi ang harapan tama. na sinabi, eh. So malamang hindi siya yung lilipat sa majority Okey, so wala because na, of so that. dalawa na lang. So dalawa na lang, Si Cheese o si si Bongo Bongo. na dalawang may hinaharap na kaso o posibleng kaso laban sa Mga kanila. alegasyon, 'no? Mga alegasyon sa ngayon. Pero between Bongo and Cheese, si Bongo yung wala pa sa ano, sa report. Mato. Kaya dahil wala, ngayon na-realize ko ang aking verdict dito, most likely si Oo, so Bongo. kung mas dadagdagan natin yung sa Wow. kumbaga ano naman tayo, puro teorya lang naman Oo nga, tayo, eh. kasi di naman natin talaga sigurado. Siyempre isasama mo pa diyan yung history nila ni VP Sara, Yun. na hindi naman gano'n ka-okey to Yes. begin with. Bongo has never been with VP Sara. Dalawang kampo yan, eh. Kampo ni Bongo, kampo ni Sara. Oo. Oo, alam ng lahat Oo. yun, eh. Yung mga Duterte alam nila na naghahati 'to Kaya sa nga dalawa. nagkagulo-gulo nung last presidential elections, Yes. 'di ba, si Sara sumama kay BBM, nag-VP na lang. 'Di ba, iba kasi yung gusto ng tatay, sila Senator Bongo, iba yung gusto nung anak.
Ngayon na lang sila nagsasama-sama dahil, medyo back against the wall na sila. Pero yun nga, meron pa ring malalim na and ito pa yung isa, na 'di ba si Sarah merong siyempre may risk na ma-impeach at 'di makatakbo. Yes. Ang fino-float nilang pangalan na puwedeng pumalit kay Sarah, si Baste, 'di ba? Baste, Oo, talaga hindi oo. pala si Baste nga for mayor, hindi nga niya kayang manalo kaya si Digong ang pinatakbo nila. Oo, Kasi kahit na mahina si Carlo, Nograles, Nograles, nakikita nila 'pag si Baste, kahit mismo delikado. ang naririnig ko, sa mga kahit sa mga sa loob ng City Hall, 'to si Baste hindi pumapasok sa trabaho, tamad, walang ginagawa. Kaya mismo sila ayaw nila si Baste. Kaya pinatakbo si Digong, tapos Vice alam na mayor lang sila. kahit na alam nila na hindi puwede tumakbo si Digong at hindi siya na makukuha na ng ICC o nakuha na ba, para lang manatiling ano ang mga Mayor pa Duterte. rin dun si Duterte. Kaya hindi Hindi, it only goes to show na ganun extent nila ayaw si Bongo. tama, opo. Kasi ibang grupo ng tao yung Ah. yung circle. Bakit hindi si Pulong? Mas ayaw kasi nila. Mas mahirap na mag-comment dun. Kasi 'pag si Pero Pulong kasi mali issue si Pulong, tas yung ano pa 'di ba, yung may mga video pa na lumabas. oo, yang mga video Scale up. alam ng mga tao anong klaseng tao 'tong si Pulong. Mm. Oo, So, tulad siya ng tatay niya na ano. itong si Baste, ayun, yun lang hindi nagpapakita, hindi nag-aano, tapos mahilig pumarty nung kabataan. Oo. Ngayon Oo. pero mas hindi, tsaka mas kaya nilang ibenta siguro feel nila si Baste kaysa dito kaysa kay Pulong. Okey, sabagay, Oo, 'di ba, mas okey. gano'n naman. So, baka, may gano'ng ano, na si Senator Bongo kung kamusta ba sila ngayon dun sa parang yan yung dalawang faction ng Yes. DBS ngayon. Actually, hindi ko alam kung dalawa lang o baka tatlo kasi remember meron pa yung faction nina Hanilet. Hindi, kasama si Bongo dun. Kasama si Oo, ayun yung kay ano, tapos yung oo. kay yung Sara. kay sa mga Zimmerman naman. Oo, si May. Yun ang happy pa rin, family lines. 'Di ba? Oh. So, yun pa rin ang hati. Oo, kaya dun si Panelo at saka dun si Harry Roque, Oo, magkaano din yan, nag-aano din sila. Hindi, ang gusto ko ding idagdag nga yung sa naging hapian ngayon sa Senado, sinabi ko din sa'yo kanina, pakiramdam ko, unti-unti nagiging line siya nung ano, nung awayan ng pro-China at yung Yeah, oo. pro-Western countries, pro-US and parang ganun yung nagiging hati natin sa Senado, eh. Alam mo Ah, okey sige, kasi para sa'kin ano, hindi 'to pro-China or pro-US, pro-China or anti-China. oo. Parang mas gano'n yung dating sa'kin, kasi bakit nasingit ang usapan ng US dito, para ako kung para sa tanungin mo ako, ayoko lang ng China ginagawa nila yung ginagawa na sa West Philippine Sea, yun lang yun. At 'pag sabihin sa'kin, bakit gusto mo ba US? Not necessarily, pero US kasi hindi naglalagay ng sariling island nila Mm. sa nakapaligid sa atin, nang hindi man lang tayo at least makipag-coordinate sa atin o ano, kumbaga kinukuha lang nila yung gusto nila, yun ang ayoko at wina-water cannon yung ating mga at mga kababayan, yan ang pinakaayoko, Totoo. And yun nga, yung sa US, hindi kasi ang issue naman para sa tingin ko dito, yung buong issue na yan, ng awayan ng Duterte at Marcos, yung nagtayo ng EDCA bases yung Amerika, eh. Dun naman nagsimulang mahati yung ano, magalit yung China dahil ayaw nila yung mga EDCA dahil ang lapit sa Taiwan nung mga US na ano. Pero, sabihin ko, ang maganda sa US nga, parang sinabi mo nga, kunyari yung mga EDCA nila ngayon, kung desisyon tayo, tanggalin yung EDCA, tatanggalin aalis nila, sila. oo. Yun ang maganda, hindi kumbaga, they respect our sovereignty, they respect our boundaries din. Siyempre of Oo. course hindi mawawala na nasa history naman nakikialam talaga, minsan nakikiano pero, ang layo naman. Pero Mark, para sa'kin ano, ang sinasabi mo ba na meron nga tayong mga mambabatas na pro-China, yan ba ang sinasabi mo? Ah, mukhang ganun lumalabas, eh. Hindi, actually, oo. Sige na, Hindi, sabihin mo, actually, oo, oo, oo. inaano Actually madaling tignan, eh, madaling sige, madaling sino? i-test, eh. Sige, go. Hindi, hindi, kasi kung magkaroon ako ng chance, isa lang itatanong mo sa kanila, Oh, naniniwala ba kayo doon sa 9 dash line ng China? oo. Yun, gano'n kasimple. Hindi, actually yung pagiging pro-China, ano naman yan, kumbaga karapatan naman ng Pilipino kung mas gusto mo China, mas gusto mo US, wala naman sanang problema dun. May problema ako kapag ikaw ay binabayaran ng China
to undermine yung interest ng Pilipinas, 'di ba? Pero may difference, 'di ba? Kung Yes. pro-China ka lang, mas gusto mo talaga yung Xi Jinping, wala kang tiwala sa Amerika for whatever reason, personal na opinion mo 'yon, walang masama Oo, doon. iba yun. Iba 'yon. Pero kung tumatanggap ka ng, pera, tumatanggap ka ng pondo para i-undermine yung, sovereignty ng Pilipinas, para traidorin yung Pilipinas, ibang usapan 'yon. Wala akong ebidensya na magsasabi na si ganitong senador, tumatanggap from China, si ganitong congressman tumatanggap. Siyempre wala tayong ebidensya doon. Oo. Pero sa akin may madaling tanong, itatanong mo lang sila, naniniwala ka ba dun sa 9 dash line ng China? Kasi sigurado ako kung yan ay bayad ng China, mahihirapang sagutin yan. Sagutin niya Sagutin niya. Kung baka naman mas gusto lang niya si China, ayaw lang niya si US, sasabihin, hindi totoo yung 9 dash line. Imaginary lang nila, imagination nila. Yun, hindi yun, mas less likely na bayad yun. Okay. So, for example, yung narinig ko na nga yung term na 9 Judas line eh. Coincidentally, yung 9 Judas line na yan ay also the 9 that are in the minority. And then, not exactly lahat. I think si Pia Tumalon. In the That China issue. Oo. Okay. Oo. Ay, oo nga pala kasi sa voting, ano? Oo, wala si Nagboto nun sa ano, oo. not necessarily naman, hindi ko naman doon ginajudge. Okay. Though, Well, Pia has been Oo. mas aligned nga siya with because of her brother sa mga Duterte kumpara sa mga Marcoses, 'di ba? So kung gano'n sa akin ano, yung pagiging pro-China ang nakakahiya lang ano ay ito ay mga representatives natin sa ating bansa. Tapos pumapanig sila sa China. Do'n ako nakakahiya. Kahit sabihin mong hindi bayaran, nakakahiya ka na Pilipino ka, senador ka, o kongresista ka, o vlogger ka, o kung sino ka man, nandito ka nakatira. Tapos, pumapanig ka sa China habang ang mga kababayan mo ay winawater ka ano ng Kanan, ganyan. oo. Putya. Mga mangingisda natin pinipigilan ng Tapos, isda. tapos yung mismo mga coastal areas natin, inuubos yung mga coral reef, pinapatay yung marine life ng China, tapos okay ka lang. Din ako nalulungkot na meron tayong mga kababayan dito naman na naniniwala dito sa propaganda ng China. Buti konti pa lang. Kung mag-aawa ng Diyos, hindi pa, pero syempre nakakatakot din kasi Oo. kontrolado nila syempre Yes. nandiyan yung TikTok, nandiyan yung ano. Alam mo kung sino yung lantaran? Kung meron man akong kunyari kailangan kung pinaka-likely sa tingin ko, na medyo di na niya tinatago si Congressman Kiko Barzaga. Medyo lantaran na. Super saga lantaran na ba? Sinasabi niya minsan na kailangan natin na mas maging pro-China. Parang may mga video siya na gano'n sinasabi. Plus yung talking points niya, yung separate Mindanao. Oh, yeah. Diba? It's all China's Oo, narrative. tapos pansinin mo kahit ang issue is flood control, ang issue is parating niyang ibabalik kila Tariela sa China. Wow. So, si Kiko Barzaga para sa akin, is the start ng lantaran ng pro-China bloc sa Kongreso. Buti natanggal. Buti na-suspend siya. Suspend ulit. Suspend ulit. Talaga, Oo. hindi natuto tong batang to. No? Pangalawang suspension na. Bakit ba hindi pa siya ma-expel? O ba't ayaw pa i-expel? I think after i-expel na siya. Pag hindi pa, After 2 months, kapag hindi pa rin siya baka tuluyan na siyang i-expel. Tingin mo dapat ma-expel si Barzaga? Dahil sa mental condition niya. Oo. Kasi tingin ko yun nga parang he's a danger sa sarili niya, Yes. to others, and dapat inaalagaan siya ng pamilya niya. Hindi na siya dapat tinatakbo in the first place. Yeah, totoo. Ayun. So, yun, more on that reason because of kung meron man siyang mental disorder na kinakaharap, kung ano man yun, hindi naman ako professional para ma-diagnose siya. Pero sa history naman niya lumalabas naman kasi, alam naman din ng mga taga-Dasma yun. Alam din na nanay niya yun Siyempre nanay. Pero grabe Mark, ang bait mo talaga. Yung pang rason mo dahil you care for Kiko Barzaga. Hindi, kasi I believe din naman sa sa free speech and sa Pero yun nga, syempre may mga ginagawa siya na talagang medyo bastos na. Yeah, Mark, alam mo ako, I'm all for free speech. Pero yun na nga Barzaga is not doing free speech Bastusan Yung meron tayong decorum na dapat sinusundan sa lahat ng mga lugar. Kung nasa simbahan ka, subukan mong magmura-mura doon. Subukan mo. Sa eskwelahan.
Oh, sa eskwelahan. Ano, no? Subukan mo habang nagna-national anthem, magwala ka. Yun lang eh, may decorum. Kahit sa sinehan, hindi ka naman pwede basta tatayo nagwawala sa sine. Parang ganun lang. Ano naman, just conform a little bit to society's norms. Yun lang naman eh. Wala siya nun eh. Kumbaga wala siyang, yun na nga parang May ano, eh, parang merong aspects na hindi gano'n ka-ano, eh, mahirap sige. tayo mag-diagnose pero Sige, tanungin ko sa'yo ngayon, Mark, si Leandro Leviste naman, sabi ni Leandro na ano daw, babakasyon daw siya oo, muna. medyo Matagal, mga ilang medyo buwan. ang pangit nung look na yun Oo, kasi na lumabas, oo. Siguro hindi niya in-expect na lalabas yun sa oh, ano. Tapos ang sinabi pa niya 'di ba, na meron daw nagsabi sa kanya na tumahimik siya at magbakasyon muna. kaya nga, Eh, bakit naman niya sinunod? 'Di ba? Ay, Bakit alam mo mo kailangan sundin yung kung sino man yung nag-uutos sa kanya na yun, 'di ba? at saka nakakatawa sasabihin niya may nag-utos daw sa kanya 'no. Ito nakatatawa lang ako. Eto ikaw isa kang ano, isa kang mambabatas na pumapasok sa DPWH, talagang forcing your way in na tapos nilalabas mo lahat ng mga issue na 'to, nalabas mo na rin naman lahat, pinakita mo na yung mga files, tapos ngayon ka pa daw mananahimik, pinapapunta ka daw sa States daw? Talaga? Tapos nanay mo senador? Hindi kaya ba kayo sinasabi niyang umalis ka muna ay yung nanay niya mismo dahil daw may death threats daw, 'di ba sabi niya, tine-threaten daw siya na manahimik muna kaya umalis na lang daw muna. Pero hindi ba kaya yung nanay niya sinabi, "'Pag hindi ka manahimik papaluin kita, ang kulit mong bata ka, ah." Ako ano, ako I look at it this way, kasi yun nga iniisip nung ibang tao, yung stand ko kay Leandro medyo nuance, eh. Kasi sinusuportahan ko siya pagdating dun sa laban niya sa DPWH, Hmm, sa corruption, and yung kumbaga nage-gets ko kung bakit ang dami niyang following, eh. Kasi yung maraming tao na siguro nafu-frustrate sila, nakikita nila si Leandro matapang, inaaway sa ganito, inaaway sa gano'n. So, I fully support yung kanyang, anti-corruption sa DPWH. Pero pagdating sa solar company niya, araw-araw kasi yun yung gusto ng audience ko, eh, yun lang pinag-uusapan namin, iniisa-isa namin yung sa problema niya sa solar. Ito yung ano ko, ito yung basa ko doon sa kung bakit siya posibleng umalis sa Pilipinas. Kasi ano, eh, ito yung mga problema ni Leandro, yung 24 billion sa Department of oo. Energy, dahil sa mga kontrata ng Solar Philippines Hmm, na hindi hindi ano, hindi niya na ginawa, 33 canceled, 'di ba? yes. Pangalawa, yung sa ERC, Energy Regulatory Commission, na yung kanyang solar para sa bayan merong, microgrid sa may Mindoro, maraming ginawang mga mali. Hmm, So, mga 150 million penalty yon. okey. Yung pangatlo, yung solar para sa bayan na may franchise, ah, kukwestiyonin ng Kongreso dahil maraming mga violation dun sa franchise. Mhm. Hindi siya nagre-report, hindi na pala operational, hindi siya nag-aano. I think, yung sa unang dalawang sinabi ko, kayang lusutan nila Leandro sa sistema natin. Papalamigin lang, kakasuhan Yes. lang, ide-delay lang, amnesty dito, ano Oo. doon, nanay niya senador. Makakalusot, eh. Yun nakakalungkot sa'tin 'di ba, 'pag makapangyarihan, 'pag yung mga oligarchs, 'pag yung ano, nakakalusot. I think ang worried siya, yung haharap siya doon sa Kongreso, yung pangatlo. Kasi ang naghihintay sa kanya sa Kongreso, yung dalawang party list representative ng APEC tsaka yung PhilReca, which are the electric cooperatives, na Hmm. 2018 pa lang galit na sa kanya. Kasi may Ah. special treatment talaga, eh. Yes, Yung totoo naman. Solar Philippines totoo naman, eh, para makuha mo yung franchise na Yes, gano'n, kinukwestiyonan nila yan 7 years, 8 years ago pa. Ang matagal daming na. ang daming nasagasaan na mga Oo, electric cooperatives, eh, yes. na Na nirerepresenta nila. na totoong ano, gumagawa ng mga renewable energy talaga, Oo, oo. oo. And so, I think yun ang kasi 'pag humarap siya sa Kongreso, hindi niya sa ngayon napapaikot pa niya, eh. Oo nga. 'Di ba naano pa niya actually yung mga binabato sa kanya ng Department of Energy madali namang i-debunk sana, eh. 'Di ba sabi ng DOE meron kang 33 contracts na na-cancel, madali namang i-debunk yun, "Hindi, 10 lang kontrata ko, oh. Oh, ito hindi ko nagawa, Eh, ito nagawa ko." pero hindi Hindi ba niya din ginagawa. oo. Kasi baka totoo yung sa Yun DOE. nga, yun ang sabi ko kasi Oo, walang ide-debunk kasi totoong nakuha naman niya 'tong mga kontrata, oo. totoong hindi niya ginawa. At Mark, alam mo kung ba't niya ginawa, 'di ba? Kasi yung nag-bid siya dun sobrang Baba baba daw. nung bid niya na walang makatapat kaya nakuha niya over 93% of all solar projects.
93 So, ba? Parang oo mga nga, 60 plus. Oh. hindi, kasi isipin mo yung total solar project sa renewable energy plan, 12 megawatts. Hmm. 12 megawatts ang total. Nakuha niya out of 1,000, 12 was 11.427 megawatts ang nakuha niya ng kontrata. Oh, so isipin mo 'yan, paano ka nakakuha ng ganyang karami? Kasi nga in-underbid niya o in-undercut niya lahat ng competitors niya ng malaki. Pero alam nung mga kalaban niya na kahit hindi ko kayang gawin yan sa presyo niya. Kaya nag-back out lahat kasi hindi nila kayang tuparin yung kontrata sa ganyang halaga. Alam ni Leandro yun. Pero bakit niya in-undercut yung kanyang bid na ganun kalaki? Tingin ko, i-flip lang niya yan eh. Ibebenta niya sa isang... Hanapan niya ng investor. Oo, Parang nangyari doon sa 4. oo, Kaso ang kinuha lang yata nung Meralco yung 4 lang. oo. The rest hindi nila kinuha kasi nga problemado nga siguro hindi namin kaya 'tong ganitong ano. So iyon ang pagharap niya sa Kongreso, kailangan niyang sagutin ng ano, hindi Yes. siya puwedeng magsinungaling tsaka hindi niya puwedeng paikutin yung dalawang sinabi ko Okay. na congressman, naintindihan nila, eh. So I think yun ang posibleng ayaw niyang ma-tarnish yung imahe na nabuo niya ngayon. Wala na, tarnish na eh. Kasi ang gulo niyang kausap eh. Alam mo yung mga kanyang mga deklarasyon ko, tulad nung sinabi niya recently na sasabihin daw niya lahat in the right time. Pambihira naman, Leandro, this is the right time. Anong inaantay mo pa na meron ka na namang tinatagong mga sikreto ng mga korupsyon daw na next time na lang daw niya ilalabas, hindi pa daw tamang panahon. Tingin mo ba talaga? Ha? Ano, sincere ba Yun yung ang ano taong niya, to? yun ang barahan niya, tinatago pa niya. Pero ako I would have to disagree, na dun sa punto lang na, humina yung following. Definitely tinamaan. Kasi dati hindi naman alam ng tao yung mga solar na yan, eh. Pero malakas pa rin yung following ni Leandro, ramdam ko. And hindi naman lahat yun DDS, eh. Yung iba dun talagang galit lang sa korapsyon. Kaya nga siguro ang punto ko, mamaya dun sa susunod na episode din natin, dapat hindi lang si Leandro yung nag-iingay tungkol doon, eh. Mm. So, yun ang punto ko diyan. Kasi ang pinalalabas ni Leandro, parang walang ginagawa yung gobyerno, ako lang humahabol sa lahat ng korap. Pero that's not necessarily true. Kasi nga yung kung titingnan mo sa AMLAC, kaliwa't kanan ang daming pini-freeze, 'di ba? Oo nga, ang dami. Ang dami mga kontraktor, yung si Garjola yung kaaway niya naka-freeze, yung sila Edvic Yap Yeah. naka-freeze, yung si Mr. Siomai yung Oo, acting ba? sina ano, JC Premier, O yung yun, kanya na yun, sina naka-freeze. Jonathan So, oo. So, hindi naman sa walang ginagawa yung gobyerno, eh. Maingay lang talaga si Leandro. Akala ng tao siya lang ang lumalaban diyan, pero in fairness sa ombudsman tsaka sa AMLAC, 'di ba, Kumikilos naman sila. kumikilos sila at isang basehan din naman dun yung Cabral Files kasi nung November, 'di ba, nag-meet yung DOJ sila Remulla nun, 'tong sila Leviste, Mm. na may nakuha silang mga files kay Leviste, tapos Mm. nakuha nila yung computer ni Cabral. So nagagamit naman yung Cabral Files din as guide sa Tama. kung ano mang ginagawang investigasyon ng ombudsman. Okey, pero sige, so ngayon pag-usapan naman natin yung yung issue ng impeachment at saka Kaninong impeachment? ha? Kanino? Kaninong impeachment? Kay President Oo Marcos, nga. kay VP Sara? Both. Okay, Okey. Hindi, pero sige, kasi yung kay BBM para sa'kin, I'm gonna make a quick commentary on that. Mahina, eh. Mahina, yun lang, mahina lang ang dating sa'kin, eh. Although 'to si Congressman Erice, sabi niya ilalaban daw niya 'to, paano daw iko-question daw niya Ngayong sa araw? Supreme Court, oo. Sinabi niya na yung ginawa ng committee daw ay labag daw sa batas o hindi naman labag sa batas, siguro parang grave abuse of their discretion daw, kaya papadala daw niya 'to sa Supreme Court. Yan ang problema ko, Mark, na sa ginawa ng Supreme Court. Ngayon, tuwing may ko-questionin sila sa desisyon ng Tatakbo sa Kongreso, Supreme tatakbo Court, sa oo. Supreme Court. 'Di ba nga co-equal branch 'to, internal process itong impeachment. Hindi dahil ayaw ka sa desisyon, Oo, tatakbo ka sa Supreme Court, tapos kailangan sundan ng Supreme Court. Hindi kailangan sundan ng Supreme Court. As a matter of fact, Supreme Court mismo, hindi nila sinusundan yung sarili nilang ruling. Yung first ruling nila to the second ruling, ang dami nilang binago. Tapos ngayon ito si Erice, sabi niya tatakbo siya ngayon sa Supreme Court, pambihira. Congressman ka, Kongreso 'to. At you're a co-equal branch of government, yet you're gonna run to the Supreme Court dahil ayaw mo ang desisyon ng Committee on Justice na parte ka niyan. Kaya malabo 'to, eh. Botohan, eh, Nagbotohan, eh. impeachment pa rin kahit anong is still a numbers game, eh. Yun naman talaga. Mark, tama ka dun, eh. Nagbotohan na nga sila, eh. Bakit sasabihin mo tatakbo ka sa Supreme Court dahil ayaw mo ang boto ng mga kasama mo? Parang mali naman ata yun, 'di ba?
Oh, so yun. So sa akin, ano, tingin mo ba may basehan yung kay BBM? Para sa'kin, malabo, eh, kasi nga like yung hawak-hawak lang nila, is yung kay Zaldico na ni walang affidavit, walang testimonya, walang kung Hindi mo anong nga alam kung AI ebidensya. yun, 'di ba? Oo, kung yun nga, totoo. Yun lang naman yung ano, eh. So, talaga mahihirapan talaga, mahina talaga yung magiging kaso nila kay BBM. Ang punto ko din naman diyan dun sa impeachment kay BBM, sa side ng DDS, yan Hmm, na nga yung chance ninyo para i-present yung kaso ninyo laban sa pangulo. oo nga. Kasi 'di ba gusto nilang mag-resign, gusto nilang tanggalin. Idaan nila sa tamang proseso sa batas, which is yung impeachment. Kung kailan puwede na silang mag-submit, hindi naman nila sinubmit, walang nag-endorso, walang hanggang nag-back out na lang sila, Oo nga. 'di ba? So parang ang pangit lang na ano na, hingi ka ng hingi na mag-resign, mag-ano, tapos 'pag ilalabas na kung ano yung mga ebidensya, ipapadaanin na sa tamang proseso. Kahit na matalo 'yan, ang importante nilaban mo at pinakita mo yung mga ebidensya mo at na meron kang ebidensya talaga, Pero Mark, wala ngang pinakitang ebidensya, eh. 'no? Bakit Hindi kasi wala? baka wala talaga sila. Pero yun na nga, wala kasi kung meron, kahit na ilabas mo sa social media, kahit ilabas mo sa mga balita, bakit walang lumalabas? Anong sinasabi mo? Lahat yan protektado lahat sila, pinoprotektahan nila si BBM, come on. Ang daming mga Duterte diyan na gusto talagang pabagsakin yung gobyernong 'to. Bakit walang lumalabas kung meron talaga? Kumpara kay VP Sara at sa mga Duterte na marami ng lumabas sa ebidensya at tuloy-tuloy ang pagdami ng labas sa ebidensya. Totoo. Oh, tanong ko sa'yo ngayon, eto yung kay VP Sara, haharap na yan sa pinadala na sa Office of the Speaker, ngayon ay ipapadala na sa Committee on Justice. Oh, ngayon, tingin mo matutuloy yan? Tingin ko matutuloy. Oh, matibay. Matibay, oo. Ah, It's the same ano pa rin naman, eh, it's the same case pa rin from last year, tapos nadagdag pa yung kay Madriaga, may nadagdag pang iba. So, maraming ebidensya na kalakip dun sa impeachment. Ano naman 'to, eh, hindi naman ibig sabihin na pinasa ng Kongreso is guilty na si Sara, eh. yes, Ang hinahanap dito ay probable cause, eh, 'di yes. ba? Bago idalhin sa Senado nila huhusgahan kung guilty ba o hindi. So, I think makakalusot naman. Yung ilang votes kailangan, 120? Yeah, yeah. Plenary? Yeah, yeah, 1/3, yeah. Oo. So, I think kakaya naman yun sa number na yun. Hindi Yeah. pa naman gano'n kadami yung ano, marami-rami pa rin yung, would stand firm on their previous vote Yeah, para para i-impeach itong si Sara despite yung mga harassment sa kanila from the DDS camp. Kasi yun. 'di ba grabe yung mga ano, eh, yung mga bumoto sa impeachment ni Sara kung iba siya social media, Yes, i-pressure kung ano. yes. Pero wala namang epekto nung nakaraang eleksyon kasi karamihan sa kanila nanalo pa rin naman, 'di ba? Pero yung harassment na natatanggap nila dahil lang, they voted, For the for the impeachment, oo. impeachment. So, sige, pag-usapan natin ngayon yung press con na ginawa ni Sara Duterte kung saan sinasabi niya na political lang daw lahat 'to at wala daw ebidensya. Oh, 'yan, dalawa muna kasi marami pa akong babanggitin dito. Ano una masabi mo sa sinabi ni Sara Duterte na political lang daw 'to, tapos sa wala daw ebidensya? Well, yan naman ang usual na palusot or excuse kapag inaanuhan ng kaso, "Eh, di pinopolitikal lang ako." Kumbaga ano yan, eh, kumbaga basic, answer 101. Kumbaga nasa script mo na yun dapat, Oo, oo. kasama na yun. So, maski tao expected na, eh, na yun naman yung sasabihin. Pero at the same time, ginamit din niya yun, to attack yung isang makakalaban niya sa 2028, Hmm. which is si, Senator Risa Ontiveros. So, parang two birds with one stone na. So, Pe naglabas siya ng ano niya, na pinopolitika na niya, walang ebidensya. O sino ba naman aamin na may ebidensya laban sa kahit na meron talaga. na meron talaga, Oo. 'di ba? So pangalawa, yun nga nakikita niya na puwede niyang makalaban itong si Senator Risa, isa siya sa mga pinagpipilian. So dalawa at least naatake na niya pareho. Okey. So, sa'kin kasi ano, yung pagsabi nga niya na walang ebidensya ay kahit papaano kasi may maniniwala pa rin sa kanya. Ng mga ganyang statements kahit na siya mismo walang pinepresenta 'Di na siya sinagot, eh, oo, yung mga oo, aligasyon, eh. wala siyang sinagot, pero by the fact na sabihin niya na political na 'to, walang ebidensya, may maniniwala pa rin kasi. Meron tayong mga kababayan unfortunately na nabubudol pa rin dito sa mga Duterte. So, 'yan ang unang statement ko. Next naman, sinabi din niya dito na ano, rehash lang naman daw 'to nung last impeachment. Oh, tama, mali? Ay, oo, yun na din naman yun, eh, dinagdagan lang nung kay Madria. Eh, hindi naman kasi na trial yung last Last sinagot, eh. oo, Oo. ito, hindi na umabot sa trial sa Senado, eh,
due to a technicality Oo. na inano ng Supreme Court. So hindi hindi about the substance nung kaso, about doon sa kung paano ito, tinansmit papuntang Senado yung 1-year ban, yun lang Okey. naman yung issue doon. So dun sa part na yun medyo totoo naman yung sinabi ni Sara, talagang ni-rehash yan from last year kasi nga hindi nadinig yung last year. So, parang kumbaga ini-spin lang niya yung pag-interpret nung ni-rehash lang, parang pinalalabas niyang masama yun. Kumbaga hindi naman masama yun, totoo naman kasi at kailangan talagang sagutin niya yang mga alegasyon na yan kasi may ebidensya. Matibay yung ebidensya, yun ang malala dito, At pinag-uusapan lang niya yung confidential funds pero nakalimutan niya banggitin yung bribery issue, yung pamimigay niya ng 50,000 sa lahat ng mga DepEd ng mga executives. Tapos yung pagbabanta pa niya sa buhay ng isang presidente which is impeachable. Tapos yung unexplained wealth pa na yung Oo, Trillanes na yun ang over 2 billion na transactions, putya kaya oo, kaya pamura tuloy mabigat-bigat din itong harap. Tsaka yung rehash, puwede mo kasing sabihin yan sa lahat, lahat yung EJK rehash, oh. Farmally rehash, But it lahat doesn't rehash, but it doesn't mean na tama o mali, ibig sabihin nun kahit na-rehash, wala yu pang hustisya, oo, walang wala hustisya pang pa ano, rin, so kailangan talagang banggitin, oo, wala pang resolution, Oo, hindi pa naman siya wala pa namang korte na nag-a-acquit o or ano, nagko-convict. o nagko-convict. Tapos isa pang sinabi niya dito na sabi niya wala daw kredibilidad ang akbayan. Paano mo masasabing walang kredibilidad? Ay magnanakaw ba yung mga akbayan? Wala Mga korap silang ba mga yung mga yan? Wala silang issue. So, issue ng ano. yun ang ibig ko sabihin, Mark, na ang problema sa ating mga kababayan o mga ibang mga supporters ni Sara ay ginagawa niyang mga tanga ang mga DDS na tingin niya talaga ang mga DDS maniniwala sa lahat ng lumalabas sa bibig niya. Pag sinabi niya walang kredibilidad ang akbayan, maniniwala lang, tatanggapin lang ng mga DDS na wala man na teka lang. Bakit mo nasabi yun? Paki-explain kasi gusto ko malaman saan nanggagaling yung pagsalita mo ng walang kredibilidad ng kabayan. Ang ginamit niyang rason ay dahil daw, ginagawa lang daw nila 'to dahil may rason sila. At ito ang rason, pinakita niya yung video ni Risa Hontiveros na nagsasalita na dahil 'pag sinusubukan daw gawin yung impeachment para hindi makabalik ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte ay pro-China. Sinabi ni Risa yun at pinakita ni Sara yun, yun ang nakakatawa. Pinakita niya yun, yung sinasabi ni Risa na pro-China ang mga Duterte at pine-prevent talaga nila ang pagbabalik ng Duterte kasi 'pag makabalik ang Duterte, balik ang mga abuso, ang mga EJK, ang mga korapsyon na lumala na nga ngayon, babalik lahat yan at lalala pa yan. Yung mga pogo noon, O 'di yung ba? mga pogo, yung sasakupin talaga tayo ng China nito. Mga DDS sa kababayan natin na nanonood, kahit galit kayo sa akin, tanong ko lang sa inyo, talaga bang susuporta kayo sa isang kandidato na pro-China? Talaga ba? Yun lang, gano'n lang kasimple. Dahil sa sobrang pagmamahal niyo sa mga Duterte na kahit pro-China sila, boboto mo talaga 'yan, ha? Tataksil mo yung sarili mong bansa para lang sa pagmamahal mo ng na bulag na pagmamahal mo sa mga Duterte, talaga? Tumingin ka nga sa salamin at pag-isipan mo kung Pilipino ka pa ba? Yun ang hindi ko maintindihan, So, Mark, yun sa akin ganito sabi niya na kaya daw walang basis itong kanyang, impeachment na 'to dahil lang daw may ambisyon daw si Risa Hontiveros tumakbong presidente. Tama ba yun? Siya din naman may ambisyon tumakbo Ayun. presidente. Lahat naman ng senador may ambisyon tumakbo, lahat naman ng pulitiko siyempre nangangarap yan na na tumaas yung mga puwesto nila. Pero I ang love that. bottom line dito, kung ayaw mong makasuhan, kung ayaw mong ma-impeach, huwag kang gagawa ng mga bagay na puwede mong ika-impeach. 'Di Yun. ba, gano'n lang 'yun, malas-malas lang 'yan, sa'yo na tapat, ikaw yung naano na makasuhan, ma-impeach. Ang tanong, bakit may mga ganyang lumalabas na ebidensya laban sa'yo, 'di ba? So, kung ayaw mong parang ano din yun nga, yung sa tokhang, 'di ba? Sinasabi nila kung ayaw mong matokhang, 'wag ka daw gumamit ng mga substance. Gano'n ang inaano nila, pero dito, dito sa korapsyon, kung ayaw mong makasuhan o humarap sa impeachment o humarap sa ano, 'wag kang gagawa din, 'wag kang, don't partake in any activity that will lead to corruption. Okay. So, sa gano'n yung, sinasabi ako lang, para sa'kin yung ginagawa ni Sara Duterte ay obviously propaganda. At para sa akin kung talagang seryoso siya na gusto niya ng sabi niya, gusto niya na yung impeachment ay proseso para magkaroon ng hustisya
at accountability, kung gano'n pala naniniwala ka do'n Sara Duterte, 'di humarap ka na talaga. At ipaglaban mo talaga yung karapatan at kung tingin mo wala kang ginawang mali, humarap ka sa Senado. At sa totoo lang, Mark, tingin ko naman talaga hindi siya mako-convict, eh. Tingin mo? Wala akong Sa Senado? tiwala wala akong tiwala sa ating ano, eh, Senado, eh. I mean, pero then again, but then again, that was the 19th Congress, okay fine, naalala ko lang. Okey. Meron pa akong trauma, eh. Meron pa akong trauma nung 19th Congress, eh, pero yung 20th Congress marami na pala nagbago at maraming Mawawala. marami nawala, Maraming oo. mawawala pa lang. Oo, so marami pang mawawala. Mawawala, oo. Pero kasi maraming nadagdag na mga matitino tulad nina Bam, nina Kiko, pumasok ang mga sina Erwin Tulfo, sina Tito Soto, sina Lacson. So dumami yung mga mas matitinong mga senador kaya nakita ko na mas magandang posibilidad na at least kahit papaano, oh, bumoto sila ng tama. O sige, tingnan mo, Mark, siguro 'tong 20th Congress, kung binoto na 'to quit or to convict, baka mas may kredibilidad pa. Dahil at least sila mas maayos mag-isip, yun lang. Pero medyo fine line 'yan, kasi right now the evidence is too strong. Yeah, Oh, siyempre nga ang problema sa impeachment trial, ah, in as much as gusto natin nakabase lang siya sa ebidensya, it's, malaking political part din yung political ano, eh, oo. yung paano yung sentimiento ng tao, yung ano. So, importante na talaga yung pag-present nung ebidensya, Yes. paglatag nung kaso dito kay VP Sara, eh, maganda at maayos at maiintindihan ng mga ordinaryong Oo. mamimili para Pa makita nila. para So, mag-pressure. talagang excited talaga ako na makita at gusto ko lang malaman talaga kung totoo ba o hindi, yung mga, deposit daw sa bank accounts ni VP Sara na noon pa sinasabi ni former Senator Trillanes. Magkakaalaman na, hopefully, kasi ini-expect ko last year magkakaalaman, wala na naman. So, baka hopefully this year, sa impeachment lumabas na talaga 'yan para once and for all, totoo ba o hindi na tumatanggap ng magkano, 45 million every 6 months, yung mga accounts ni, VP Sara from a certain, shady individual. Oo, okey. So hindi lang yun ano, Mark, bago tayo magtapos ito yung gusto kong huling pag-usapan natin, yung oposisyon, yung tunay na oposisyon ay parang nagkita-kita sila ulit at lumabas dito na parang magkakasama pa pala sila. Kasi narinig mo nga yung usapan na parang nag-aaway-away na at, baka may grupo nina Lenny, may grupo nina Risa, sina Chel, sina Laila. Pero lumabas may isang, pagtitipon silang lahat na andudun sila magkakasama. Hindi, hopefully yung kanilang, reunion is the first of many na paplanuhin na and then start na mag-mobilize yung campaign for 2028. Oo. Not necessarily kailangan pumili sino ba sa atin ang standard bearer, kanino ba tayo makikialyado, pero at least, in terms sa partido, ano ko diyan, Akbayan Liberal, eh, tapos si Yes. Senator Bam yung KNP. To start mobilizing na yung kanilang mga volunteers, kanilang mga network, yung kanilang mga kaalyado sa iba't ibang lugar, para 'pag umabot na tayo dun sa point na makapili na kung sino sa kanila ang ilalaban, naka-prepared na yung ano, yung sa grassroots, yung sa mga leaders. I think ito yung punto ko diyan, sa 2028 yung 'pag nag-fail yung impeachment trial, si Sara ang tumakbo sa ano, yung PDP ang magiging ano, eh, dominant party na under dun sa DDS na Hmm. side. So, yung liberal sa pananaw ko and, to an extent Akbayan din at yung KNP, they have a chance to be ano, eh, go head to head Hmm. with, PDP, okey? Of course, si Pangulong Marcos parang hindi din klaro kung meron ba siyang chosen Yes. successor o susuporta lang siya so hindi din klaro tapos hindi din naman siya gano'n ka-involved sa Yep. sarili niyang partido, federal. Wala Yep. naman masyadong galaw din. So merong tsansa na ano, eh, na Liberal Party could once again be a dominant party come 2028. Mhm. Kung either galing sa kanila yung manalo or baka sila yung VP or sila yung kung ano yung lakas ngayon, Yeah. there's a chance na so iposisyon na nila yung sarili nila. Kasi kunyari kung ako yung congressman, mayor, governor, maaring walang gusto kong lumipat sa ibang partido na baka dun yung presidente. So at least may choice ako, puwede akong pumili sa PDP kung nandun si Sara or puwede akong sumama sa liberal kung sino yung dala-dala dun sa partido. So dapat ready yung liberal, Mm. plus yung kanilang magiging Senate slate. Yep. I think importante yung alliances na ano,
look outside nung kanilang existing na membership ngayon. Of course, may mga exciting diyan na mga kandidato for Senate kung tatakbo ulit si Senator Leila, si Kong Chel Jokno, si yung sila Shelo Magno, sila Heidi Mendoza. Ang daming mga exciting na mga pangalan diyan. Pero I think maganda tumingin din dun sa mga not hindi kasama normally nakakamping pero pwedeng makaalyado. So of course, ang top of my head lang example ko lang din sila former Senator Manny Pacquiao, Coco Pimentel, mga ganong mga not necessarily Yes, pink pero hindi naman din DDS. Yes. Pero you need to form alliances Totoo. na you may not agree with everything na nila pero May kumbaga, dala pa rin yan numbers game Yep. May mga like si Pacquiao, he has Sarangani, Jensen, Yes. Which is important. which is Totoo yan. Baluarte, may dala-dala siyang lugar na 'yon. So napaka-importante na na of course, for example, kung babalik sa Senado sila Senator Sani Angara, sila Senator Grace Poe, sila kung merong binay na tatakbo uli. So may mga ganung kaysa mapunta sa kabila. Totoo. Yun kung hindi siya kukunin ng liberal or ng alyansang mabubuo ng akbayan liberal, baka doon sa PDP sila pumunta Din lalakas palalo yun. Lalakas pa lalo doon sa kabila. So may ganung dynamics at play. So napaka-importante nung meeting na yon ng mga heads, mga top and I believe nga 2028 there's a chance na PDP liberal magbabangga. Tapos syempre kung depende din syempre sa kung anong choice ng pangulo. If he decides na mag-endorso, so syempre may third na or may suportahan lang siya. Kasi nga lumalabas ngayon na sinasabi ni Risa that she's open daw to working with the administration to have a unified ticket. And I think pag magkaroon sila ng unified ticket, that will solidify yung mga undecided to shift towards that candidate. So whether sabi natin si Lenny yun, o si Risa, o si Bam, o si Kiko, or I don't know who it is, wag lang siguro si John Vic. Gusto kasi tumakbo di ba? Pero kahit na senador baka mahirapan si John Vic. I'm not saying that I like him by the way. si Secretary John Vic. Kaso yung kanyang presentation ngayon sa public hindi ganun so he needs to work on that muna. Yung mass appeal niya wala pa doon yung communications niya hindi nagki-click So yun lang naman Pero ang nagustuhan ko sa mga sinasabi ng lahat naman kasi na ng mga na parang posibilidad lahat sila sinasabi nila basta magkaroon ng unified candidate. John Vic saying that, Risa saying that, everyone is saying that na kailangan na magkaroon ng unified candidate. So yung palang nakikita ko nagkakasundo lahat na ito yung importante na they're not doing it for ego. Sinasabi nila I will step back kung may isang alam ko mas malakas sa akin na tatakbo. Pero kung walang tatakbo, I'm going to stand up kasi walang tumatayo Ay, another name si General Torre, di ba? General Torre. Nakikita na siya sa mga events ng liberal So that's another option din. Pero yun ang pwedeng direksyon nga ng liberal. Ako personally, medyo iba yung stand ko din. Parang mas gusto ko sana mas independent yung liberal so far tapos magkita-kita na lang pag malapit na sa finals. Pero depende yan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan bago mag-filing next year. Yun. Filing na next year. Oo nga. Lapit na. Okay guys, so ano tingin nyo? Agree ba kayo sa mga sinasabi ni Mark o disagree? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At sino tingin nyo gustong tumakbo para presidente para sa 2028? Ayan gusto ko marinig lahat ng mga opinion nyo. And pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, please make sure to subscribe to my YouTube channel. And also, subscribe to Mark's YouTube channel. And with that guys, salamat sa inyo lahat. Mark, salamat sa punta mo dito. At magkikita tayo muli sa aming susunod na Quadcom. Sana 4 na kami. See you!